Bayaan mo lang yan dyan kasi pag lumaki na yan, hahanapin ko ngayon saan ako kukunin. Eh sabi na client, pag nasa Pinas ka, pwede mo i-admit doon. Eh paano yun, nasa Turkey ako. So pinag-aralan ko kung paano, ano ko ng mga, kasi hindi ako nagbabasa totally ng marketing. Tamad ako magbasa sa marketing. Basta inaano ko na lang yung mga benefits, yun kasi ang hinahabol ko, at saka yung pera na lumaki nga yung kita ko. So pagdating ng, ganon ginawa ko part. Kaya pagdating ng 6 months, tuloy-tuloy na. So tapos na yung COVID, kasi magsasara, mag-open. Hindi pa rin tapos yun, pero mag-open kami 1 month, tapos magko-close na naman. So parang DXN, may araw-araw na sila nag-open. So may oras lang. So, ang ginagawa ko, punta naman ako doon. O, mga partner, live na naman ako kasi sabi niya, apply. At saka magpo-post. Sabi, partner, dito na ako, mga partners. Yung mga member ko, punta kasi nandito ko ako. I-assist ko kayo. I-guide ko kayo kung paano kayo bumili dito sa DXN at pagka-discount. Punta ako doon. Eto si apply, 9 hours ang pagitan. Sabi ko, partner, apply. Tulungan mo ko i-register kasi may pupunta doon 6. Paano ko sila i-register? Ayaw magpa-register sa akin ngayon. So hirap ako. Sabi ko, paano ko i-register to? Ang ano ko, yung aking internet ay limited lang din. So pagdating ko doon, apply, paano ba ako nito mag-ano? Sila, hindi ko kaya yata ito i-register. Ang gusto nila, bibili agad. May time nag-aaway na tayong dalawa, no? Kasi di na-register niya, mga puyat na kami dalawa. Imbis na pangalan ng babalaki na. Nagkaganon na yun, may nagkaganon. Tawag na naman kami sa main office. Paano kaya gagawin ko? Cancel, di naman pwedeng cancel. So basta, na-registered na. Bibili na sila, hindi mo na ako nag-iingay. Na mali yung may registered ko. Alam mo ba? Pero code niya. Pero mali lang yung name. Pero ang ginagawa ko, apply. Pagkatapos ko apply, paano ba to? Mali. Mali yung pangalan. Anong gagawin natin? Sabi niya. Sige, mo lang, tatawagan mo doon yung manager. Ganyan. Dami kong ginawa. Fill up kami ng mga, yung paano ba yun? Yung update. Tawag na naman ako sa main office. Ganyan. May form kasi na paano palitan yon. So, pagkatapos nun, basta marami na ako. Andyan na yung India, pupunta doon. Sa India, hindi naman sila marunong masyado mag-English. Hindi rin sila, mayroong hindi. At saka yung, tawag doon yung Nepalese. Mayroon pa ako Nepalese. Tsaka Indonesia. So, ang hirap kasi kakausapin ko sila, Turkey, English, yung Taglis ba? So, pupunta sila doon, basta bibili ng items. Ano ba to? Ito, gamot sa ganito. Inuubo ka, ito yung gamot mo. Kahit na barok-barok yung salita namin, naiintindihan nila. Pero na doon kasi yung office. So, dalhin ko sila doon, i-assist ko sila. O sige, magkape muna tayo. Nagpapapritis ako ng kape sa XL. Bumibili ako para lang for pritis. Yan, ginagawa ko. Pag natikman na nila yun, kahit malit na baso lang, tikim-tikim lang yung 1 sachet. Gagawin ko doon dahil mayroon na doon kettle. O, tikman mo to, masarap to. Eto, tapos sasabihin niya, ano ba to? Etong kape na to, cordyceps, para to sa liver, para to sa kidney. Ginaganyan ko na. Kasi siyempre, ginawa ko na yan eh. Pinag-aralan ko na yon kung paano. Bago ko pupunta doon, nag-aaral na ako ba to benefits sa cordyceps na to. Yung Lion's Mane kape, para sa ba to? Para sa utak. So, eto, sakit ang ulo mo, ito inumin mo. Pag natikman na yun, nawala, may sakit ng ulo ko. Sige, bibili ako nito. O, yun. O, basta nagpapapritis ako doon. O, halimbawa, bawal siya sa sugar. Ay, nako, sister, halika. Eto, cream coffee o black coffee. Black coffee. Inaano ko sa kanya yan. Kaya napipilitan bumili. Kahit sinong pupunta doon, hindi pwedeng hindi bibili kasi pinapaliwanagan ko. Pinapaano ko sa kanila na yung benefits at totoo yan. Ganyan. So, bibili sila kahit pa isa-isa. Dalawa, at least hindi ako nawalan. Kasi may member ko na sila. Tapos nalala mo, sis, na mga members na, andyan ang mga members. Ang ginawa natin, kailangan ang members mag-post ng sa isang araw-araw, isulat na yun. Mag-post sila, kasama yun sa raffle. Linggo-linggo yun. Parapol ako. Oo, may parapol ako. Ginagawa namin yan. Kailangan mag-post sila. Kailangan mag-report sila. Kung may post sila, titignan natin. May post talaga araw-araw. Yung mga pagdating linggo, kami ng raffle ticket. May mga ticket kami, raffle. Grabe yun, no? Gumagawa lang ako, pinapawilan ko lang yun. Kami. Tapos, mga next month, pag hindi yun nag-click, alam mo ginagawa ko? O sige, sinong mag 100 points, mayroong
mayroong raffle ticket. Madali Alam mo po. kung ano, after ng 1 year, may Christmas party kami, mayroon kang mapanalunan. Yung basta iniipon ko yon. O kaya sino yung makabili ng ticket na ganito, yung free sa kanila. O ganon. So, ano yon, talagang grabe yung ginawa namin noon, yung efforts ko, ganon ang ginawa ko. So, tapos nung bumalik na nga yung work ko, papasok ako, sabi ko, paano na kaya to? Medyo dumadami na yung aking obligasyon kasi ang work ko talagang 8 hours. Tapos, minsan, nagpapalit ako, nagsisinungaling ako sa mga boss ko na, oy, may traffic dito. Nalate ako kasi may checking. Pero, normally wala. Nagsisinungaling ako dahil lang nahihiya ako na, lagi na lang late. Ay, grabe. Hanggang sa, naisip ko, mag-resign na lang kaya ako. Pero, sabi nga ni Upline Jocelyn, huwag kang mag-resign kasi ako, nag-resign ako sa DXN, pero malaki na yung aking ano. Sabi ko, sige, titignan natin pag lumaki na to, baka mag-resign na rin ako. Sabi ko ganyan. Hanggang sa umabot ako ng 6 months, nagulat ako dahil sabi niya sa akin ni Upline, tignan mo nga yung TSI mo. Sabi ko naman, sige, ano ba sa TSI? Kasi wala nga akong alam na may cellphone incentive sa to. Nag-Star Ruby pala ako in 3 months lang Star Ruby. So, in 6 months, Star Diamond. So, sabi niya sa akin, Star Diamond ka na, tignan mo yung TSI mo. Sabi ko, saan ba ako pupunta dito? Kasi hindi nga ako nag-open, tamad nga, dahil pagod na. So, in-open ko naman, sabi, ang nakalagay doon, sabi ko, ang total ng TSI, 85,000. Sabi ko 85, nasa 75 na, nasa 80 na ako. 85, nga pala 80 nga kasi 85 80 na ako, sabi ko ganun, Upline. Kung 85 yung entrance ng travel, kayang-kaya ko to October pa lang nasa 80 na ako. Sabi niya ganon. Oo, sabi ko, kaya ko yan. Pero hindi ako nagsabi na kung ilan yung aking kung talagang kailan yung kulang. Nagsabi lang ako na, kaya ko yun, 85. Pero, after next month, nakita ako, sabi ko, kasali na ako sa TSI. Kasi nakita ko doon sa e-word ko, sabi ko, Upline, kasali na ako. Kasi tingnan mo, nasa 95 na ako. Ngayon pa lang, November na. Sabi niya, wow. Sabi niya sa akin, sabi ko, wag ka magpo-post kasi may magsiselo sa akin. Yung mga member ko, ayaw ko magselo sila. At ayaw ko yung nawiwil nun ako na, eto, kasali ito sa ganito. Kaya kasi gusto ko lang yung parang, kung ako, yung umangat lang ako, dumaki lang yung bonus ko. Ganun lang ang gusto ko. So sabi niya, hindi, ipopost kita. Sabi ko, wag. Kasi hindi naman kailangan yan. Ang DXA na nag-post. Sabi ko, totoo na pala. Talagang totoo na ako'y kasali sa travel. Kasi pinost niya ako Nakita ko doon yung mukha ko. Tapos hinihingan ako ng picture. Sabi ko, hinihingan nila ako ng picture. Pero talagang hindi ako naniniwala. Nakasali ako. Kasi nga, kumbaga hindi ko yun inisip na makasama ako. Ganito. Wala sa isip ko yun na magsasama ako sa mga travel na yan. So, ang ginawa ko lang talaga, para lang lumaki yung aking kikitain, doon lang ako nakapokus. Hindi ako nakapokus doon. Saka yung cellphone incentives, grabe. Ang nakuha ko noon, ang liit pa. Pero okay lang kasi nakita ko talaga na binigay ka ng DXN. So, ganun lang po. Tapos yung pong hanggang ngayon, nagre-registered pa rin ako pero malaki yung aking ginawa yun. Itong year na to at saka last year, yung nangyari sa akin dito, hindi ka aya-aya kasi may mga member ako dito na walang papel, nahuli sila lahat. Mga active yun at malalakas bumili yun. Mga user na malalakas sila bumili. Nahuli sila, na-deport. Yung iba, talagang nawala ng nagtatago at hindi makalabas. Hindi rin sila pwedeng makapag-send ng bank account kasi wala silang mga bangko kasi illegal na. So, hindi rin ako makakapag-send ng items kasi hindi ko rin sila gaano kilala. Kilala ko lang sila sa DXN pero normally, hindi ko talaga sila lahat kilala. So, pag kilala ko sila, okay lang, sige, send mo lang sa akin pag nagkita tayo. So, hindi na sila makalabas. So, ang ginagawa ko dahil nawala pati ang taxim. Nawala ang taxim. Naalala ko, sis, naalala ko na nag-travel na tayo. Yung may-ari ng taxim, di ba talaga, di ba sa umpisa na hindi pa kayo pinapansin. Sabi mo, sis,
hindi kami apply, hindi kami pinapansin doon sa office. Ang susungit nila. Sabi ko, umusan mo, magpakita kayo ng gilas. Sabi ko, magpakita kayo ng gilas. Maghakot kayo ng mga tao. Maghakot kayo ng sales. Tignan natin kung hindi kayo papansinin. O di ba? Katagalan, mahal na kayo. Mahal na mahal kayo ng service center. Hanggang sa nung nag-travel na, nagkita na kayo doon sa sabi magkano bayad mo? Siya pala nagbayad, hindi pala siya qualifier. Oo, totoo yun. Tinanong niya ako, sabi niya, wow, Leila, how much you pay? Sabi ko naman, ha? How much I pay? No, it's free. Sabi ko naman ganyan, it's free. This is the DXN Travel free. Sabi niya, wow, sabi naman niya sa akin. Tapos, sabi ko, nung dumating kami dito sa Turkey, sabi ng asawa niya, ay, ang pangit naman ng Malaysia. Hindi naman masarap ang pagkain. Ang dumi pati ng hotel. So naisip ko, sabi ko, bakit madumi ang hotel? Ang hotel namin, walang pagkain. Wala nga non-stop nga yung pagkain. Halos maya-maya kain. Wala na kaming malalagyan sa tiyan. Kain pa rin ang kain. Sabi ko, paano niya nasabi na walang pagkain at hindi malinis? Ngayon, na-realize ko, sabi ko, teka, yung receptionist kasi doon sa taxi, ano ba sila? Nagbayad ba sila? Sabi niya, oo. Mahal nga daw binayad nila, tsaka ano lang sila doon. Di ba tayo 8 days apply? Sila 2 days lang sila. 4 days yata. 2 days ba? 4 days. Kasi parang 2 to 3 days, oo. Sabi nga niya, nakita ko siya doon sa Malaysia eh. Parang ilang siya, di ba? Magkakilala naman kasi kilala naman sa akin ng online lang kasi kilala niya ako si Atawan. Kilala niya ako sa pangalan kasi yun nga apply. Nakita ko siya, sabi niya, nakita ka niya sa TV. Lalituwa. Sabi ko nang ganyan, hanap kita. Sabi ko, ilang siya na ilang kasi baka matanong ko siya na hindi pala siya qualifier. O di ba sabi ko, magpakitang gilas kayo. Humakot ng sales. Humakot kayo ng tao dalhin dyan. Tignan mo. O di, gulat na gulat talaga. Na-shock sila kay Leila nga. Nagiging qualifier, nagiging Star Diamond talaga. Tapos qualifier pa. Talagang nagulat siya. Andyan pa yung kulan kami ng posisyon. Siya Star Diamond. Ako naman, tataasan naman sa kanya. Tataasan naman niya ako. Kasi sabi niya, pero hindi kasi siya marunong mag-English, Arabic lang talaga. So, hindi kami magkaintindihan. Pero yung doon, kasi ito, marunong siya mag-translate, marunong din siya mag-Arabic. So, nasasabi niya sa akin sa Turkey, so naintindihan ko. Sabi ko, ay, nun ba? Hanggang sa, siya, kasi alam mo, yung yung may-ari na yon, 3 ang branches niya rito. Mayroon sa Antalya, mayroon sa Isinyor, Taksim. Tapos mayroon pa siyang partnership dun sa ibang Turkey, pero sa Umran malalayong lugar. Kasama pa siya doon. Mayaman siya kung tutusin. Pero hindi siya nakasama talaga sa travel. Sabi ko, bakit kaya lang? Talaga siya kay Leila. Talagang, pati boss mo, di ba? Oo, one day, alam nyo ba, niyayaya niya ako mag-speaker doon. Doon sa kaniyang taxi, doon sa service center niya. Sabi ko, teka, alam nga naman, mag-speaker ako sa inyo. Arabic kayo. Sabi niya, Recording hindi. in progress. Hello? Narinig niyo po ako? Yes, okay. yes. Tapos yun nga, sabi niya sa akin, i-open ko ang Sunday, ikaw lang mag-speaker. Sa isip-isip ko, puro Arabic yung dadalhin ko, siya kikita, ako hindi. Kasi yung mga partner ko, linggo, may nasa work. Kasi dito, pag Sunday, work talaga. So, wala akong magagawa. Sabi ko, kung mayroon man akong mahakot, isa lang o dalawa, sayang naman. Pero babayaran niya ako. Sabi ko, ayoko kasi may mga work din ako. Baka hindi ko magawa ng yung nyo. So, 3 beses niya ako kinausap. Sabi, lahat ng expenses mo, sabihin mo sa akin, babayaran kita. Magkano yung pera, pagkain mo rito, magkano pa masahe mo, bibigyan pa kita ng extra, sabi niya sa akin. Sabi ko, ayoko. So, sinabi ko kay upline, ayoko. Pero sabi niya, opportunity ko daw yon. Pero sabi ko, hindi na kasi madami akong baka hindi ko magawa ng ang obligasyon ko sa trabaho. So, yun nga, ginawa ko yun. Tapos hanggang sa nahuli nga yung mga member ko rito, sabi ko, upline, paano na ba to? Hihina yata ako. Sabi kong ganyan. Pero, alam nyo, kasi sa DXN, hindi tayo pwedeng lahat aangat tayo lagi.
pero kailangan wag tayong bumigay. Kailangan nating diretso lang tayo kahit na ganon kasi wag tayong matakot. Kasi May mga isipin nyo ha, challenges naman talaga. oo, isipin nyo ha, yung mga tricycle driver, yung mga vendors, tumaas sila, lumaki ang posisyon nila, yumaman sila. Tayo pa kaya na kaya natin magsalita basta marunong tayo makipag-usap. Alam nyo, ginagawa ko kasi, ganito yung ginagawa ko kaya ako nakapag-travel, isa pa yun. Yung aking mga member, pagdating ko sa trabaho, kahit pagod ako niyan, 8 hours ako dati nagkatrabaho. Pagdating ko sa work, post ako niyan, lagi post. Lagi ako nagpo-posting ng mga benefits. Ngayon, pag hindi yan umipik, doon ako sa story pupunta. Sa story ako pupunta, Instagram, ginagamit ko lahat po yun. Alam nyo ba, marami nagko-comment doon sa akin, sis, paano ko bibili nito? Yun na, pag nag-comment na yun sila doon, sige, sister, gusto mo magpa-registered ka, discounted yan. Magpa-registered ka na sa akin, i-registered kita, wala ditong money involved, basta bibili ka lang ng item sa DXN, free registration yan. At i-guide kita. Ganun pong ginagawa ko. So, pupunta, sige, kita tayo, saan bang DXN? Kita tayo sa taxi. So, i-guide ko sila. Kahit magkanda-late ako, inuuna ko po ang DXN. Pero, bandang huli, dahil nagsabi na ako sa boss ko, pati boss ko na-registered ko. Pero ngayon, na-registered ko siya, nakabili ng 5,000. Dahil alam niyo kung bakit, sabi niya sa akin, bakit ba lagi kang late? Sabi niya sa akin. So, ako naman kasi, sabi ko, ito, sasabihin ko na sa'yo. Kasi nagsabi na ako ng totoo, ayaw ko magsinungaling eh. Sabi ko, sir, kailangan, kasi ang kita ko sa'yo, mahina. Sabi ko ganun. Siyempre, kailangan kong kumita ng medyo malaki. Maliit lang yung sahod ko sa'yo. So, gagawa ako ng paraan para naman, madagdagan yung aking kita. So, sabi niya, ganon. Sabi niya sa akin, at least nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Sabi ko, i-register kita, ganito. Kasi nagtatrabaho ko sa gym, ganito gagawin natin. Tulungan mo ako, i-register kita ng free, pero bibili ka ng mga kape. One time, bumili siya ng 5,000 mahigit. Nilagay doon sa gym. Kaso, hindi kami magkasundo dahil ang gusto niya, ako pa rin na magmumonitor doon sa binili niyang items at i-record ko yun. Hindi naman ako wholly doon. So, 8 hours lang ako. So, maraming, sabi nga, bibili na lang tayo ng pansarili nga lang daw. Hindi, pinabayaan ko siya. Hanggang sasabi ko, ay naku boss, alam mo ang business ko, mayroon akong DXN. So, ang gagawin natin, mag 3 hours lang ako sa iyo magtatrabaho. Alam mo, sabi niya, sagot niya sa akin, sige, ikaw na lang yung boss, ako na lang trabahador mo. So, nag-joke ako, sabi ko naman, sige, kung gusto mo ako ang boss mo, ilipat mo yung kayamanan mo sa akin. Nagtatawanan lahat, kasi kahit doon sa gym maraming mga instructor, maraming nakapaligid sa akin. Tawanan sila lahat, sabi niya, grabe daw ako. Para daw kapatid ko lang yung boss ko, sabi ko, ganun talaga. Kailangan ko magsalita. So, sabi niya, sige, hindi niya ako kinikibo mga ilang araw kasi siguro masama ang loob, hindi ko alam. After ng 3 days, sabi niya sa akin, baka pwede ka naman mag-work, 5 oras lang. Sabi ko, hindi nga sir. Sabi ko, kung gusto mo, sige, 4 na oras na lang. Pagbibigyan kita ng 4 na oras, hindi na ako, take it or leave it, o tatanggalin mo ako, bahala ka. Sabi kong ganyan. Sabi niya, sige, wala na akong magagawa. Paano gagawin ko? Pero sabi ko sa kanya, pero wag kang magbibigay sa akin ng time kung anong oras ako papasok, nasa akin. Pero mo yan, ako ang may oras, hindi ikaw. Sabi ko nga, papapasok ako ng hapon, pwede. Kasi alam mo kung bakit, open din yung aking business. Sabi ko ganyan, di okay. Pumayag naman hanggang ngayon, ganun ang ginagawa ko. Tapos, Open hour. sa gusto ko na siyang iwanan, pero hindi talaga maiwanan kasi ayaw niya ialisin doon. Sabi ko, hanggang sa nadagdagan pa, sabi ko, grabe to. Tapos ngayon nga, nangyari sa akin yung may challenge ako dito na ikwento ko sa inyo ang challenge ko rito. Last year nga, nahuli yung mga member ko. At yung mga member ko, malalakas yun. Malalakas sila. Malalakas yung magbenta, malalakas sila bumili ng users nila. $200, minsan bumibili sila ng ganun. Tapos binibenta nila, minsan pinapadala pa sa Pinas. Pero sabi ko nga, siguro ganun talaga, lahat ng bagay ay may challenge. Kailangan talaga panatag lang tayo, magdasal lang tayo, at saka huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi at huwag nating pabayaan ang ating mga member na natitira. Kailangan pursigihin mo sila
tawagan nyo sila everyday. Kasi ginagawa ko, papasok ako ng umaga. So may time ako, halimbawa papasok ako ng 11, gigising ako ng alas 7 niyan, pinagtatawagan ko na sila isa-isa. O mga partner, paano yan? Bumili ka na. Pag sinabi, ang layo kasi ng wala ng taxi. Kasi kami dito, yung mga karamihan kong member, OFW, mga nani, nagtatrabaho sa, yung mga matatanda, yung mga ganun, OFW nga eh. Tapos sabi ko, mga caregiver, tapos sabi ko, o sige, kung hindi nyo kayang magbigay sa akin ng bank account, iwan nyo doon sa isang at kukunin ko at ako isisend ko sa inyo yung cargo. So magbabayad sila. So ganyan ang ginagawa ko. Tiyaga po talaga. Ang DXN nasa malapit na dito sa akin pero medyo lihis ng sa trabaho ko kaya may oras talaga. Gipit din ako sa oras. So ang ginagawa ko, iipunin ko sila. Ngayon, dahil bago nga itong DXN Pati, kinakausap ko yung DXN Pati, nagpapakilala ko sa kanya. Dati hindi rin ako pinapansin. Sabi siguro, hindi man to Arabic. Hindi ako pinapansin, tawag ko ng tawag. Ngayon, alam na niya. Takot na siya sa akin kasi naman ako nagpapakilala. So, ang ginagawa ko, ako na yung bangko ng mga member ko. Sa ngayon, ako na yung bangko ng member ko. Ako pa yung delivery man. Ako pa rin ang office nila at ako pa rin ang DXN na nagkakatid sa kanila. Nilalapit ko sa kanila kahit wala na yung service center dito na malapit sa kanila. Kasi hindi na kayanan yung upa. Yung 45 monthly, naging 150. So, hindi nila kaya yung monthly. So, ang nangyari sa akin, ganun ang nangyari. Kaya sabi ko, sige, kailangan ko talagang kumilos. Yung challenge ko, alam nyo, hindi nyo kakayanin. Wala pa akong training dito. Ang training ko lang si Upline Jocelyn. Yan lang ang training ko na nawalan kami. Nahimatay siya sa akin. Wala siyang katulog-tulog. Pati ako, hindi na kami nakakaligo in 3 days. Yung isa kong leader, gano'n ang nangyari. Grabe ang nangyari sa pero tiyaga lang talaga. Kasi sa DXN, pag wala ka talagang tiyaga, bibigay ka. Pero, ang tip ko lang sa inyo, sa araw-araw mga partner, huwag niyong pabayaan ng inyong mga member. Tawagin mo sila isa-isa. Ang maganda lang doon kay partner Leah, yung determinasyon niya. Grabe ang determinasyon niya na maano ko rin yan. Kaya ko ito. Kahit haharangan pa ako ng sibat ito, makukuha ko yung diamond position na yan. Kasi nung pag-invite ko sa kanya, ang latag ko kaagad, diamond. Kaya pinapahanap ko siya ng 6 na nagkakape. Yun lang. Hanggang sa sabi, bakit ba 6? Sabi ko kasi dito, magda-diamond ka kasi dito. Kaya hindi ko pa in-explain yung travel, mga ganon. Sabi ko, itatag mo lang yung 6 kasi hanap tayo ng magkakape. O tapos pagkatapos ng 6, hanap tayo ulit kasi tutulungan natin yung 6 mo. Tapos turuan natin na mag-6 din sila. O di, ang maganda doon sa ginawa namin, di nakaano ng 6, gawa kagad ng group chat. Kasi hindi ko may makakausap yun, sino-sino yun sila, di ba? Gawa ka ng group chat sis. Sabi ko, partner, gawa ka ng group chat. Nung paggawa ng group chat, pinasok na doon ang 6. Pagpasok, inad ko isa-isa para pag nag-post ako, makikita din nila. Makikita nila activities ko. Kaya hindi ako mag-post, hindi ako pwedeng hindi ako active. Kasi inad ko na yun eh. Yun ang purpose ko eh. Pero balik ako doon sa group chat. Tapos sabi ko, kayo 6 kayo dito, tinuruan kayo ng apply ninyo na maghanap din kayo ng 6 para lalago tayo. Kasi ang nila 6, kayo din 6 din kayo, ipasok nyo dito. Sabi, saan ang maghanap? Mga friends nyo, hanap kayo kahit sa Pilipinas, ilagay nyo dito. So nailagay na yung 6. Lumaki na kami kasi pinahanap ng 6. Tapos pangalawang namin, utos. Kayo, 12 na tayo, 1 linggo mag-post na. Anong i-post? Di ba bibili kayo ng kape, bibili kayo ng toothpaste para matikman ninyo? Oo, gusto namin toothpaste at kape. O, i-post din ninyo na bumili na kayo ng kape at bumili kayo ng toothpaste habang nagtitimpla kayo, ganyan. O di, may ano yung kape na yan? So, sabi ko, ipasok niyo yung nagtatanong, kaya i-explain naman natin doon hanggang sa, kaya yun, napupuyat kami sa araw-araw kasi dumadami araw-araw dumadami. Hanggang sa hindi kami makatulog. Kasi yun ang task na binibigay namin eh. Kaya sabihin ganyan, ang bilis ang dami hanggang sa nag-register na kami. Kasi kung hindi dalhin namin sa center, wala kaming tiwala.
Basta makuha doon. Kami nang walang tiwala doon sa mga Turkish kasi sabi namin, baka kukuhanin nila. Ang ginawa namin, niregister muna namin online, tapos ano namin doon sa center. So, So, saka apply, yun ang- merong hindi merong ayaw magpa-register sa labas. Kaya ang ginagawa ko, ginaguide ko doon sa service center na una na ako para wag nilang makuha. Oo. Oh, yun ang ginagawa namin. Bakit lumaki yun? Group chat kami kaagad. Kung sino may grupo na ikaw, ilan na sa'yo? Namomonitor namin. 3 pa lang apply. Uy, malapit ng 1 linggo. Pasok na 3, ilagay mo na. So, hanggang dumami ng dumami. Pero, may challenge pa to. Kailangan may 1,000 points na ha. Itong 1 buwan para lalabas yung bonus natin. Maliit lang yan, pero kailangan lalabas ang bonus. So, lahat sila masunurin naman talaga. Talagang masunurin. Dahil apply like pinapaliwanag niya kasi hindi ako masyadong makapano, siya din nagpapaliwanag, pero ako ang nagbibigay ng task. Tapos minsan minsan pa may time pa yun na nag-anuhan kami kasi puyat na kami. Puyat na kasi may challenge kami na puyat na, sabi niya ayoko na doon kaya parang puyat na, so, ayoko na doon parang nag-aaway-away na kasi silang dalawang apply doon sa Turkey, nag-aaway-away na kasi puyat na nga, para stress na, o di nangyari, sinubukan ko silang dalawa kasi alas 3 na ng madaling araw dito. Parang puyat na ako. So sabi ko sa kanila, huminto na kayo. Napapagod na ako sa inyo. Huminto na kayo. Wag na kayo mag-extend. Kahit mag-isa na lang ako, wag na kayo mag-extend. Sabi naman niya, hindi sila umimik. Sabi ko, yung nang ganito na-stress na nga tayong lahat. Tapos daming stress. Sabi naman niya, di kinabukasan, wala na ako, hindi nag-expect. Lagang pagod na ako, alas 3. So ngayon, pagising ko, mga alas 5, alas 6 ata yun, nakita ko na silang dalawa. Nag-video na sila apply. Andito na kami. Sabi, andito na kami. O, di ba? Talagang andon sa kanila. Kahit anuhan pa ng sibat, talagang gagawin nila ang DXN.